Iiyak ka na lang ba sa isang sulok habang tinatakpan ng iyong tenga at nakapiring ang iyong mga mata? Nanginginig sa takot, pangangambang bumabalot sa buong katawan mong nais ng ibaon sa limot. Marami akong gustong sabihin sa mundo, pero natatakot ako. Baka kasi husgahan ako ng mga tao. Isang umaga, nagising na lang ako na parang wala na akong maramdaman. Kasi kahit gusto ko mang magalit, parang nawalan din ako ng karapatan. Kaya isang araw, humugot ako ng lakas na kausapin ang sarili ko. Pinapaalala ang nakaraan na ayaw ko nang balikan, na ito ay magsisilbing bangungot na lamang na naghuhukay ng kanyang sariling libingan, ibabao ng sariling kanyang kinamumuhian. Taong 2011, ako, ang lola at lolo lamang nasa iisang bubong. Sa murang edad, hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Sa lugar namin, kilala akong pilyo. Matigas ang ulo dahil maghapong sa bahay ay wala ako. Namamasukang kasambahay noon ang lola ko, kaya naiiwan ako maghapon kasama ang lolo. When I was 8 to 9 years old, takot ako sa mga nakabitay na curtains and blanket. Because when my grandfather was abusing me, ito yung ginagamit niya pambitay at pantali. Across our barong-barong house, may isang malaking field at cockpit arena where the men gather after cockfighting. Nagdadala sila ng mga prostituted women. Parang sinima yung cockpit arena kasi may wide TV doon kung saan nila pinagpiepestahan ng mga pornographic videos. Dinadala ako doon ng grandfather ko. Until such time, my grandmother discovered ko ano ang pag-aabusong ginagawa ng lolo ko. My grandfather raped me. Not only once, but repeatedly. Not just a year, but 3 long years. That's the cruelest childhood I've ever had. And the saddest part of me is that I am praying every single day for him to die. Eventually, it happened. Pero nadudurog pa rin ako. Yung lola, bakit parang wala lang sa kanya? Nagbubulag-bulagan lang siya na para bang isang malaking kasinungalingan ang kanyang nasaksihan. Wala ba siyang naramdaman kahit nung nakikita niyang nanghihinat duguan? Sa mahabang panahon, siya ay nasanay na lang din naman. Kahit matay dilat ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Paulit-ulit. Paulit-ulit ang kaganapang ito hanggang sa dumating ang isang araw na kahit matirik ang araw ay nagmimistulang madilim ito sa aking pananaw. May isang taong nagtanong sa akin noon na kung magkakaroon man ng isang simbolo ang pangarap o pagkatao mo, ano ito? At sa isang bato, isang saranggola ang iginuhit ko. Wika ko noon, walang saranggolang nakakalipad sa panahon ng bagyo dahil mistulang bangka ay kayang anurin ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mananatili ang bagyo. Huhupa din ito at titila ang ulan. Magkakaroon ng panibagong kalawakan kung saan pwede akong malayang lumilipad o magpapalipad ng pangarap ko habang hawak-hawak ko ito. At kung may pagkakataon mang maputol ang sinulid at mapunit ang parte, ibuburda ko dahil doon ko lamang masasalamin na ang minsang pagkalagpak at pagkadurog ay hindi basihan ng pagkatao. Mas lalong lumakas ang loob ko na magpatuloy matapos marinig ang sari-saring kwento ng maraming tulad ko na minsan nang pinagkaitan ng kalaya at dignidad, na sa kabila ng lahat ay matapang itong bumangon at naghangad ng hustisya, matapang na ipahayag ang mga saloobin at pangarap nila. Naging isang dahilan upang mag-ipon ng lakas upang makibaka, tumayo mula sa pagkakadapa at makibahagi sa pagbuo ng mundo kung saan boses naman ng naaabuso ang pakikinggan nyo, na may hangaring malaya, payapat ligtas ang mundong ginagalawan nito. Ito ang kwento na minsan nang nakasilyo ang mga labit di makapagsalita ang bibig. Dahil nga ba't nasanay na lang sa tanagang babae ka lang? Ano ang iyong magagawa? Sinong maniniwala? Pawang mahihinang nilalang na nalilinlang sa mga pang-aalipusta ay walang alam at kamuwang-muwang. Tama nga ba? O pwede pang itama ang pag-aakala nila? Women can empower fellow women.